Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. At ngayon, Sister El, do the honor. Ang ating makakasama lakay ngayong umaga ang nag-a-apply sa masang Pilipino. Ang siya lakay ay kasalukuyang alkalde ng Pateros. Pero bago maging mayor ng Pateros, siya lakay ay nagsilbing vice mayor. At of course, sa ilalim ng kanyang administrasyon, nakita naman natin yung mga urban development at digital transformation dyan sa Pateros. Ang ating makakasama ngayon, isa din siya lakay abogado. Ang ating makakasama ang second nominee ng Ahon Mahirap Party List, si Mayor Attorney Miguel Ponce. Ayan, Mayor Ponce Enrile. Si Mayor Ike. Mayor, kamakain niyo ba si Senator Enrile, Mayor? Ayan. Okay, magandang umaga, no, kasama Deo. Magandang umaga, Sister El. Parang hindi yata, ano? Diba? Kung meron mang relasyon ay baka malayong-malayo. Malayo. Tsaka yung sa akin ay Ponce, no? Ayan, Ponce. Yung sa kanya ay Ponce Enrile. Ponce Enrile. Kasi Juan Ponce Enrile, middle name niya. Ayan. Gusto ko rin linawin, pasensya na, Deo, no? Hindi ako naging vice mayor kung hindi yung father ko, no? Ang father ko ay so nalito yung ating research. vice mayor, ano? Tatay niyo pala yun. Ako from law practice ay naging mayor ng diretso. Ayun. Kasi deterred po kayo. Yeah. Ayun. So, deterred pala kayo, deterred kasi lakay. Para palang si We stand Terso. corrected. Terso Cruz deterred. Yun yung mahirap kapag first, second, third eh. Parang si parang Joe Tarok hanggang Jose Tarok the fifth. Anyway, Mayor Aika Ponce, sir. Ayan. Teka muna, bago nga matanong tungkol sa Ahon Mahirap Party List. Ang tagal-tagal yung mayor dyan sa Pateros. Ba't sa lahat yata ng bayan dito sa Metro Manila? Kayo na lang natitirang bayan, ba't hindi kayo maging city sa Pateros? Opo, kasi alam nyo, meron 3 requirements sa batas, ano? Na para bago maging syudad ang isang bayan. Ito yung income, yung land area, at pagkatapos yung population. Dito sa 3 ito ay wala pa kaming nakukomply hanggang sa ngayon. Ganun ba? Bagamat pagdating sa land area ay meron kaming pending case pa rin, ano? To recover yung aming lost territory. Bakit, na siya ring pinag-awayan dati ng Makati at saka ng Taguig. Ginagawan din kayo ng lupa ng Taguig? Yes, sa aming paniniwala ay talaga namang meron kaming talagang share noon. Dahil kung hindi nyo na itatanong, Anthony, Deo at Sister El, yung aming sukat o yung land area namin hanggang sa ngayon sa Philippine Statistics Authority ay 1,040 hectares. Wow. Hanggang sa ngayon, maski kumuha ka ng certification, yan ang mag-a-appear. At lahat ng tinatanggap naming alokasyon galing sa national government ay base sa 1,040 hectares. Dahil yan ang original na sukat namin. Pero sa ngayon ay kulang-kulang 200 hectares kami. Ganun ba? So meron kami mga old maps, mga old documents na hawak-hawak. At ito rin yung hinahanda namin bilang ebidensya once na nagsimula na yung trial namin against Taguig para pag-usapan namin itong nawalang territory na ito. Ang tagal na, panahon pa pala ng Kastila. Tama yun. So teka muna, alin ang nag-encroach sa inyo, alin ang kumuha ng land area? Taguig o pati bang Makati meron din? Nagulat din kami, kasi ito, ang laban namin dati ay Pateros versus Taguig and Makati. Dahil yung nire-recover namin sa gawin ng Makati ay itong portion ng BGC at saka yung mga EMBO. Ngayon, meron ding hinahabol ang Taguig against Makati. Pero dun sa desisyon ng korte, biglang ibinigay sa kanila yung buo, pati yung mga EMBO. No? Kaya anong nangyari, nawala na ang Makati sa picture, ang hinahabol na namin ngayon ay ang Taguig. Kaya ang kaso namin na nakapending ngayon ay Pateros versus Taguig. Kaya pala nabawasan ang produksyon ng balot, napunta na sa Taguig. Tulog na pula. Off mic ka, Sister L. Ayan. Tulog na pula lakay. Anyway, Mayor Aika Ponce, sir, ayan
Ano po ang naging dahilan? Ayan, bakit ngayon ay sa pagiging local official, local executive mayor ng Pateros, ngayon ay gusto niya namang maging congressman sa ilalim ng Ahon Mahirap Party List. Ano ba ang Ahon Mahirap Party List? Ano ba ang advocacy po ninyo? Ang Ahon Mahirap Party List ay naitatag. Actually, hindi naman as a party list, kung hindi as a group. Ang nanguna rito ay yung aming first nominee, si Wilbert Tolentino. Siya ay isang negosyante na talagang pilantropo na tumutulong na rin. Ang totoo, kaya kami naging magkaibigan ito ay nung panahon ng pandemya na kinakailangan ng bawat local government ng tulong, ay isa siya sa mga tumulong sa amin. So dito kami naging magkaibigan, dito kami naging malapit sa isa't isa. So itong grupong ito ay tinayo na agad itong kanilang samahan na tumutulong doon sa mga nangangailangan. Kaya nga nung maisipan nila na gawin na itong parang isang samahan talaga na party list na po pwedeng mas malaki ang maitulong sa bayan, itinayo nila ito at sa aming palaging pakikipag-ugnayan ay naisipan nila na kumbidahin ako. At ako naman kasamang Deo, Sister L, ay papatapos na rin sa aking termino bilang mayor. Last term nyo ngayon? Last term ko na. Bagamat ito'y matatapos pa sa June ng taong ito, ay naisipan kong subukan naman na napalawigin pa yung paglilingkod natin para mas marami tayong matulungan. At ang aking sandata naman na dadalhin sa ating House of Representatives kung tayo ay mabibigyan ng pagkakataon ay yung aking kaalaman sa paglilingkod sa bayan, yung aking pagiging chief executive ng isang local government. Siyempre, nalaman natin kung ano ang problema ng tao. At siguro ay meron din naman tayong naiisip na solusyon kung paano i-address yung mga problemang ito. Mayor Ike, sir, of course kayo po ay mayor at alam natin na alam nyo po yung mga problema sa ground, lalo na po yung mga maliliit po nating mga kababayan. So ang Ahon Mahirap Party List po, ano naman po yung inyong pangunahing programa o batas o pwedeng maipanukalang batas na isusulong po para mas lalo pa po tayong makatulong dun sa ating mga kababayan, and ano po to specifically ang isinusulong po ng inyong party list? Yung advokasya ng Ahon Mahirap Party List ay tatlo. Yung economic empowerment, pagkatapos ay financial literacy, at yung social justice. Alam naman natin na yung social justice ay masyadong gamit na yan. Pero ang kagandahan naman ay when we speak of social justice, parang sinasama na nito ang lahat. Pagkakapantay-pantay, para iangat natin yung antas ng buhay ng mga mahihirap, kapantay ng mga mayayaman. So napakarami nating maaaring pwedeng maisip dito. Pero ang gusto nating talagang bigyan ng pansin ay yung economic empowerment. Paano ba natin maiaangat yung buhay ng mga mahihirap? Paano natin sila matutulungan? Paano yung gagawin po ninyo? Ang nakikita kasi natin dito, Deo, ay alam nyo, bilang mayor ay nakikita ko na naranasan natin na napakaraming ayudang pinamimigay ng ating national government. Walang masama rito. At syempre, pinagpapasalamat natin yung mga ayudang tinatanggap natin. At alam ko naman na hindi lang naman ang bayan ng Pateros ang tumatanggap ng ayudang ganito. Kung hindi lahat ng local government sa buong Pilipinas. Ang sa akin, nakita ko kasi na marami tayong walang trabaho. Maraming gustong magnegosyo pero wala namang puhunan. Totoo yan. At ang totoo, ako'y member din ng League of Municipalities. Marami ko nakakausap na kasama kong mga mayor din. Lalo na, partikular, mga municipalities sa buong Pilipinas. Lahat naman kami, kasamang Deo, Sister L, ay may mga kanya-kanyang livelihood program . Ang problema, pag nag-uusap na kami, talagang hindi naman nailulunsad to ng maganda dahil ang kulang dito ay pondo. Pondo, paano pong pipinance, paano mong tutulungan itong mga livelihood program ng bawat local government. Ang isa sa konkretong plano namin, na gagawin namin, instead na magbigay tayo ng mga ayuda, gusto kong sa pamamagitan ng pagsusulong ng batas na institutionalize yung pagpupondo dito sa mga livelihood program ng bawat local government. Either gumawa tayo ng isang batas, guidelines, isang national guideline kung paano ipatutupad, or bigyan natin ng free hand ang lahat ng mga local government na sila ang gumawa ng mga sarili nilang guidelines, at pagkatapos ang pondo na manggagaling para pinansan ito
maliban doon sa mga local government na kayang i-finance ng sarili nila, ay manggagaling din sa pondo mismo ng national. Instead na bigyan natin ng ayuda, na pag ibinigay naman natin yung ayuda, ang ginagawa naman ipambibili ng pang-iinom, pang-re-reband ng buhok, ipang-susugal, pang-shopping. Pang-re-reband. Tulungan na natin sila na makapagtayo ng negosyong maliliit at makapagsimula ng kabuhayan. Palagay ko sa ganung pamamaraan ay mas makakatulong tayo sa kanila. Ayan. Parang anong bansa yun? Meron silang tinatawag na Ministry of Investment, Mayor Ponce. Ayan, siguro ganun na. Sargo ng department na tutulong sa ating mga kababayan, pondohan. Tulad sa iba't ibang agencies natin, department ng gobyerno, at pwede siguro maisulo yung sinasabi nyo. Pero kailangan ng panukalang batas. Tama yun. At saka siguro, Deo, ang kailangan talaga, alam mo, gusto ko rin maging very active dito. Pag tayo'y napunta sa Kongreso, maaaring talagang mahirap, pero gusto kong manindigan din para dito. Kasi marami nagtatanong sa akin, saan ka naman kukuha ng budget para dyan? Ang paniwala ko kasi ay nasa tamang pag-aayos lamang ng budget ng Kongreso kung paano dadalhin. Hindi yung parang kung ano na lang yung ilagay nating budget, kung ano na lang ay ang hilingi ng bawat departamento, kailangan tignan nating maigi. Dapat yung prioritization. Kailangan kung ano talaga ang kailangan, dapat i-concentrate natin yung budget doon sa una, livelihood, pangalawa sa healthcare program natin, tapos pangatlo ay yung ilagay natin doon sa kung ano man yung makakatulong doon sa lahat ng mga dapat nating iangat ang kabuhayan dito sa ating bansa. So, dahil, edukasyon, isa yan. Ayan. Dahil ahon na mahirap talaga ang inyong party list sa Mayor Ponce, siguro talaga iahon ang kahirapan ng ating mga kababayan. At ang nakita ninyo ay turang mag-invest, magnegosyo ang ating mga kababayan. At bigyan ng puhunan. Siguro itong first nominee, si Wilbert Tolentino, di ba, content creator, vlogger din ba ito? Nagko-content creator din siya, Lakay. Tsaka siya, Lakay, negosyante din talaga siya. Nag-vlogger din ito. Tsaka isa yan sa tumulong, di ba, kilala mo si Herlin? Yung umbrella girl dati ni Sergio Ortiz Luis. Yes, Lakay. Isa siya sa tumulong din dito para mas maging okay yung kanyang karera, Lakay. I-request natin kay Mayor Ponce, i-request natin kay Wilbert Tolentino, yung kita niya sa FB tsaka vlog dyan, gamitin sa pamigay pang negosyo, pampuhunan. Actually, Lakay, meron siya. Napapanood ko kasi sa page niya dati pa, nakikita, namimigay ng bangka. Ganun yung mga ganun, Lakay. May nakikita ko. Kung titignan mo, napakarami niyang taong natulungan. Ganun po ba? Hanggang sa ngayon. Ba't di ko kilala yan? Dapat dito kaibiganin mo. Hanggang sa ngayon, Deo. Kahit sabi mo nga, wala pa naman kami sa House of Representative at wala namang katiyakan kung tayo mananalo. Pero tuloy-tuloy yung tulong. Tuloy-tuloy talaga ang tulong. Binibigyan niya ng mga negosyo. So itong si first nominee niyo, Mayor Ponce, wala pa sa politika, tumutulong na. Yung kita niya sa negosyo at pag-vlog. Mukhang doon niya din, Lakay, binabalik Parang pinapaikot niya lang. Binibigay niya, tapos parang ganun. Parang based sa observation ko sa page niya. Kasi nakapalo po ako sa YouTube channel. At saka nagulat din ako sa kanya dahil recently ko lang nalaman, marami pala siyang mga talent na tinulungan na hindi siya kumukuha ng komisyon bilang manager. Nagulat din ako doon. Ba't kami tinutulungan? Lakay, di mo daw kailangan ng tulong. Kailangan sa operation tulong. Ang daming kailangan ng mga ang ating operation tulong. Gamot at wheelchair. Pwede tayong lumapit sa kanya para tulungan yung operation tulong niyo. Okay, isa rin sa sinasabi niyo advocacy niyo, Mayor Aika Ponce, ay social justice. Ayan. Ikaw pala ay may kampanya sa against extrajudicial killings nung parang dating Paulo Dico. Buti hindi ka sinama sa drug list. Actually, mabuti na banggit mo yan. Naka-green ka ngayon. Ano ka ba talaga? Duterte ka ba talaga? Ito uniforme lang, pero walang political affiliation. Nagkataon lang na maganda yung kulay natin. Kulay Pasko tayong tatlo. Pero ako naman ay loyal at
tagasunod ng kung sino man yung nakaupo dahil ako tayo yung local official. Yung mga programa ng national, definitely papatupad natin yan. At tayo sumusunod sa lahat ng utos ng mga nakatataas sa atin. Pero nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong merong mga napapatay sa bayan namin ay meron din, ay talagang wala naman akong tinuturo. Never akong magtuturo kung sino ang gumagawa nito dahil wala naman tayong ebidensya. Yes. Dahil ako'y abogado at susunod din tayo kung ano yung mandato ng batas bago tayo magturo. Wala tayong pinagbibintangan, wala tayong tinuturo. Pero ako'y nanindigan at ako'y nanawagan doon sa aming mga kapulisan na umaksyon para mapigilan itong mga pinapatay na ito nung panahon namin dahil dumarami rin ito. Dahil ako'y isang abogado, naniniwala din ako sa rule of law. Of course, yan ang gusto kong manaig doon sa ating termino. At pangalawa, tayo naman ay aktibo na lumalaban dito sa problema natin sa droga. At ang totoo, Deo, kami ay isa sa 4 na local government sa buong Metro Manila na naging drug-clear local government. Talaga? Ang lahat ng 10 barangay namin ay naging drug-clear din. Pero siyempre, hindi naman nangangahulugan na wala talagang problema na sa droga. Dahil itong problema natin sa droga ay tuloy-tuloy. Never-ending ito. Kaya hanggang sa ngayon ay nakabantay kami rito. Bakit ang dating Pangulong Digong, Mayor Ike Ponce, abogado rin, naging piskal pa, pero ang order The order is dead or alive. Talagang na-prepare mo yan. Anyway, siyempre social justice, ayan. Pero sa yun, paano yun nilabanan ang mga drug addict, drug pusher, mga dyan sa inyong bayan sa Pateros, Mayor? Well, in fairness naman, noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang nasawata natin to a large extent, napakalaking porsyento ang problema sa droga. Yan ang sigurong ipupuri natin na magandang nangyari nung panahon ni Presidente Duterte. Naging active anong panahon ko dahil magkasabay kami Yung first term ko ay sabay kaming nahalal ni Presidente Duterte. Kaya yung buong terminong 6 na taon ni dating Pangulong Duterte ay ako ang mayor ng bayan ng Pateros. So doon namin nasimulan at napaganda yung aming Pateros Drug Abuse Council. At dito ay talaga napakaraming naming nahimok na sumurrender. At hanggang sa ngayon ay nasa ilalim ng aming drug rehabilitation program at yung barangay rehabilitation program namin ay very active sa ngayon at talagang dumami talaga ang sumurrender at napakarami talagang mga nagawa namin para solusyonan ang problema sa droga. Yan ang isa sa legacy ng dating Pangulong Digong, kaya lang nasobrahan. Pero ito lang kayo, nabanggit kasi ni Mayor napag-usapan natin yung sa drugs, at marami naman po kapag minsan nalululong sa droga, nagiging taong lansangan, napupunta sa lansangan, tas yung iba po dahil nga nalululong sa droga or yung iba naman po sa sugal, nawawala ng tirana, na ibebenta lahat, nawawala ding hanap buhay. Bilang tagapagtaguyod po ng kapakanan ng mga nasa laylayan ng lipunan, sabi nga ng ating former Vice President, paano nyo naman po, may konkreto po bang plano or naisusulong ang Ahon Mahirap Party List para ito pong mga taong nasa kalsada ay matulungan po natin sila kasi ang dami po nagkalat dito na lang sa NCR. Totoo yan, at yung sa aming programa nga na ma-institutionalize yung funding ng ating mga livelihood program sa bawat local government ay kasama to sila yung mga nangangailangan din na magkaroon ng kung hindi man direktang trabaho dahil sila ay hindi kwalipikado o maaaring wala silang special talent para gawin yung trabaho na kinakailangan ay mabigyan natin sila ng negosyo, maliliit na negosyo at mabigyan din natin ng puhunan para i-sustain itong negosyong ito. Dahil sa amin, nagkakaroon kami ng mga seminar, tuloy-tuloy na ito na kung ano ang pwede nilang gawin. Halimbawa, kunyari, yung mga food processing seminar na ginagawa natin. Pagkatapos yung mga training na pwedeng maging sandata nila pag pumasok sila sa trabaho. Kaya lang ang problema nga natin, ang pondo sa natin kukunin para i-sustain naman yung
negosyong ibibigay natin Ito sa nga, kanila. Mayor, ito rin yata itatanong ng ating man on the street, si Noche Cacas. Ayan. Sino ba yung kasama dyan na Noche Cacas na magtatanong kay Mayor Aika Ponce ng Ahon Mahirap Party List? Ayan. Parang gusto yata magnegosyo. Ayan. Paano daw magnegosyo? Magtinda ng balot. Ayan. Galang pateros. Mayor sir, pasuot na lang para marinig po natin yung Ayan, magtatanong. okay, Noche, sino yung kasama Noche. mo? Noche Cacas. Nasa Zoom kanina lang Buenos kayo. dias. Buenas tardes noches. Noche. Noche. Kay Ayun. Sister El, good morning din kay Mayor Aika Ponce ng Pateros. Katabi natin ngayon si Annette ng Nagiga. Meron siyang katanungan kay Mayor Ahon Mahirap Party List. Ang bago po, lalo po kay Mayor Aika Ponce sa mga tagapakinig. May tanong lang po ako kay Mayor Aika Ponce. Kung sakali po siyang mananalo bilang powers pa ng Ahon Mahirap Party List, ano po kaya ang magagawa niya sa bayan ng Pilipinas? Para po ba, ano po yung mga kahirapan ng mga kababayan niya, yung sa mga, may mga sakit po na wala po sa kayaan magbayad ng ospital, at saka po yung mga mamahaling, yung mga mahal na bigas. Yun po. Okay, pasagutin natin si Mayor Aika Ponce. Dalawang tanong, paano ang kahirapan at Yung sa kalusugan na kayo. Ay, sa presyo ng bilihin. Oo. Ano bang bilang matagal ng mayor ng Pateros, ano ang nakita yung solusyon sa ganitong problema, Mayor Aika Ponce, sir? Actually, nung kami ay bahagi ng ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na magbigay ng murang bigas sa ating mga kababayan, ang nakita nating number one problem ay hindi naman doon sa pagtatanim ng bigas at yung presyo doon sa nanggagaling sa mga magsasaka. Ang nakita natin problema ay along the way, galing sa magsasaka, papunta doon sa consumer, sa retailer, dito na nagkakaroon ng maraming kalokohan kung bakit tumataas yung presyo ng bigas natin. Dahil maliit, mababa, napakababa ng presyo ng bigas natin pag nanggagaling sa farmer. Pero pagdating na sa retailer, napakamahal na. Yun. Kaya ang tingin ko, ang dapat talagang bantayan dito at subaybayan natin sa pamamagitan ng pagsusulong ng mas mga matitibay na batas ay yung maiwasan natin yung pagsasamantala. Yan, mga middlemen, ano po, yung mga sila ang nagpapataas ng presyo kung minsan, yung kartel. Tama, ang totoo, ang nakikita ko, Deo, hindi lang talaga kung minsan sila talaga yung nagpapataas ng presyo. Maliban doon sa mga kumukuha galing sa magsasaka, papunta dito sa ating mga retailer, dito nagkakaroon ng pag-aangat na, pagsusobrang pagtataas ng presyo. Pero ang pinakamalaking problema natin, tama yung sinabi mo, Deo, ay yung kartel. Nakukunin ng mura, itatago lang. Yes. At pagkatapos, pag nagkaroon ng parang seeming shortage, at saka kunyari ilalabas na kunyari ito ay kakaani lang, pero ang totoo, matagal na nilang hawak-hawak. So ito'y babantayan natin. Magsusulong tayo ng batas para dito, para matiyak natin na talagang magiging mahigpit ang pagbabantay natin galing sa mga farmer, sa mga nagtanim ng bigas, papunta sa retailer para matiyak natin na hindi tataas ng ganong kataas ang ating mga bigas. At yan, Mayor, napatunayan ni Administrator Eddie Guillen. Mantakin mo yan, ni Administrator, nasa irrigation. Abay, mantakin mo nakapagbebenta sila ng 29 pesos kada kilo ng bigas mula mismo sa mga farmers, sa kooperatiba ng mga farmers, at bagong ani pa. Kung ito yung nagagawa ni Administrator Guillen ng NIA, ba't hindi magawa sa ibang ahensya? Tama yun. Kaya rin tayo nagkaroon ng idea ng ganito, Sister El, at Deo. Dahil nung kami ay tumutulong kay Presidente Marcos na magbaba sa mga taong bayan ng mababang presyo ng bigas, ay kinukuha namin ng diretso ang bigas sa NFA. Pag kinuha namin ng halimbawa, kunyari ay 30 pesos ang bawat kilo,
Ay di pamimigay ko to at hindi naman pamimigay, dadaling ko to sa mga retailer sa amin at babayaran nila ito ng hulugan, consignment sa amin ng halagang 30 pesos din. Pero kailangan pabantayan mo to eh. Ayan. Dahil pag pinaikutan ko na, magugulat ako yung kinuha sa amin, nakatag din na 52. Nakatag din na 53. Pero may kasunduan kami na kinuha sa amin ng 30. Huwag niyong ibebenta ng mahigit pa sa 32. Dapat, So ito yung dapat natin bantayan. Bantayan. dapat may kinakasuhan yung mga ganun. Ayan. Tama Okay, yun. Noche. Ayan. Anong okay ba na kontento ba si Ano ang pangalan ng kasama mo? si pangalawang kasama mo, Noche? Neta, pero satisfied siya doon sa sagot ni Mayor Iconsen ng ahon na mahirap pa party list. Pero may pinahabol lang siya Lakay bago siya umalis dito ay yung para daw sa PWD at senior citizen. PWD at senior. May tulong ng ahon mahirap party list sakaling papalarin. Alam mo, ang senior citizen ay mahal ko yan eh. No? Napakalapit ko sa mga senior citizen alam sa ko, amin. senior ka na rin eh. Hindi, maliban doon. No? Huwag na natin pag-usapan yung edad. Maliban sa ako'y senior na, naaawa ako sa kanila eh. Dahil sa umiiral na polisiya natin ngayon, ang meron lang social pension ay yung walang SSS, walang GSIS, at yung mga talagang hirap na hirap sa buhay. Ibig sabihin, kahit wala ka nito mga SSS sa GSIS, pag medyo maayos yung bahay na tinitiran mo, ay hindi ka rin bibigyan. Pero tama naman yung sinasabi nila na yung SSS at GSIS, kaya sila meron, pinaghirapan nila ang paghuhulog dito. Ay, totoo yan. Nung sila ay nagtatrabaho pa. Bakit ngayon ay ayos silang bigyan yung mga tumambay lang daw at hindi naman nagtrabaho? Siyang binibigyan ngayon ng social pension. Pag pinakinggan mo itong mga argumento nila ay maaawa ka sa kanila. Dahil minsan sasabihin, maganda lang ang bahay namin, nakikitira ako sa anak ko. Pero wala naman akong income na sa ngayon. So ito ay isa sa aming isusulong talaga. Ang totoo, yung ating komisyon ng senior citizen, ay palagi nating kausap dyan, yung mga direktor, yung chairman yan. At ang isa sa ating pinapanukala na isulong nila ay yung magkaroon ng social pension ang lahat ng mga senior citizen. At mabigyan din ng malaking pondo galing sa nasyonal itong mga PWD natin. Dahil mayroong pondo sa amin sa lokal yan pero maliit lang. So isa sa titignan natin at isusulong natin ay mabigyan ng social pension ang lahat ng senior citizen. Titignan natin kung hindi kaya yung normal na ibinibigay ngayon na 12,000 isang taon sa bawat isa, ay baka kahit kalahati nun, ay mapilit nating mabigyan yung mga ibang senior citizen na hindi naman nakakatanggap dahil sila ay may SSS. O kaya i-categorize natin na yung hindi lalagpas sa 3,000 hanggang 5,000 yung tinatanggap na SSS, baka maisama na rin natin sa ngayon. Unti-unti. Pero yan ang direksyon natin, na mabigyan ng lahat ng benepisyo, especially yung social pension, para sa lahat ng senior citizen natin. Mayor Aika Ponce, bago aking last question, isa na lang, Mayor. Bakit humihina yata ang industriya ng balot? Ayan. Maraming balot dyan sa Pateros. Dati, kahit sa ang lugar nun, may suwisaw ng balot, sa gabi, mga ganun. Parang, ba't wala nang ganun? All over Metro Manila, may nagtitinda ng balot nun eh. Ba't ngayon, nawawala yata ang industriya ng balot sa Pateros, Mayor? Anyari? Actually, hindi naman sa nawawala, kung hindi bumagal ng konti. Dahil nawala sa amin ng duck racing na Asa na napunta? Kasi nga nawala na yung mga ilog at kami ngayon ay more than 90% residential eh. So talagang ang tao ayaw na rin ng duck racing dahil nga may amoy ito maamoy. Ngayon may ini-introduce ang DOST na waterless duck racing pero baka hindi na rin tanggapin ng tao dahil nga kahit lalo pag walang tubig, maamoy ito, kung highly residential. So yung itlog na ginagawang balot ay inaangkat na rin namin galing sa ibang lugar. Pero yung balot manufacturing, balot making, meron pa sa amin. At ang isa sa pinagmamalaki namin ay kami pa rin yung gumagawa ng balot in the traditional way. Yung ibinabaon sa ipa, nakalagay sa toong yan at iniikot yan everyday to regulate the heat.
At dito ay napakasarap ng balot talaga. Ayan. At kami pa rin siguro ang producer ng pinakamasarap ng balot sa buong Pilipinas. Maniwala ako dyan. May Totoo dala yan. Tikman mo daw yung dala. Totoo yan. Tikman mo yung dala-dala ko. Deo. At itong balot na to ay nagsinisimulan na rin namin, ini-introduce na rin namin ngayon yung incubator. Way of making balot. Meron kami livelihood program ngayon na balot making at nagamit yung incubator. Ini-introduce na rin namin sa bayan ng Pateros. Sabi ni Mayor, pagka daw nanalo sila sa Ahon Mahirap Party List, may bago sila i-introduce. Ano? Imbes na itlog na pula, itlog na berde. Ayan. Nakakaloka yung itlog na berde. Ay, mayroon na paparegards kay Mayor dito. Si Mayor Rosendo Capco at Attorney PJ Fauni. Ayan, regards daw po sa inyo, Mayor. Mga kaibigan natin yan, ang malulupit na kaibigan natin. Okay, Mayor Aika Ponce, sir. Ayan, bilang panghuli po, ano ang inyong mensahe sa ating mahabayan? Bakit ang Ahon Mahirap Party List ang dapat iboto sa darating na eleksyon? Mayor. Minsan, Deo, ay nagkakaroon tayo ng frustration kapag nakikita natin na ang ating mga kababayan ay sawa na sa politiko. Minsan nakakarinig tayo ng mga comment na pare-pareho naman yung mga politikong yan. Minsan ay ayaw na nilang pansinin. Pero dapat ay hindi tayo tumigil sa pag-asa, na umasa tayo na darating din yung panahon na makakakita tayo at makakaranas tayo ng mga maayos na politiko na talagang magmamalasakit sa bayan. Siguro ang dala namin, ako particular, ang dala ko kung sakaling ako ay pagbibigyan ng pagkakataon sa House of Representatives ay yung aking kaalaman sa batas, yung pagiging abogado ko ng mahigit 30 taon na at yung aking kaalaman sa problema ng tao. Dahil ako ay 9 na taon na lingkod bayan, mayor ng bayan ng Pateros, alam ko ang aking ang problema ng ating mga kababayan at ramdam ko ito. At meron din tayo mga konkretong solusyon na ibabaon sa ating House of Representatives kung paano i-address itong mga concern na ito, yung problema ng bayan, para talagang matugunan natin yung mga hinaing ng bawat mamamayan at maiahon natin talaga sila sa kahirapan. Kaya nga kung inyo pong mamarapatin, ay maaari nyo po kaming subukan dito sa Ahon Mahirap Party List. At kami naman po ay nangangako sa inyo na katulad ng ginawa ko rin po sa aking bayan ng Pateros sa loob ng 9 na taon, ay gagawin po namin lahat ang magagawa upang kayo po ay mapaglingkuran ng buong katapatan, buong kahusayan, nang walang tinitingnan kung hindi ang inyong kapakanan. Mayor Attorney Miguel Aika Ponce, sir, second nominee ng Ahon Mahirap Party List, number 40 rin sa balota. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you po, Mayor. Maraming salamat kasamang Deo, Sister El. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan sa buong Pilipinas. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.